So, hello po. So, meron akong nababasa na comment. Tinatanong niya kung ano nga ba yung mas maganda, fixie, road bike, or mountain bike. So, bago natin simulan yun or explain ano nga ba yung mas maganda sa kanila, explain ko muna kung ano nga ba yung tatlong yun. Dahil fixie yung madalas nakikita nyo dito sa mga live ko sa videos ko, and unahin natin yung fixie. So, meron din kaming mountain bike and road bike, pero sold out na kasi yung road bike. Meron tayong mountain bike dito as sample, pero unahin natin yung fixie. As you can see, yung fixie, and walang masyadong anik-anik or mga parts na kabit. Kumbaga talaga, simple lang yung datingan niya, and wala siyang shifter, wala siyang group set, wala siyang preno, ano pa ba? Wala siyang battle cage, wala siyang fender, wala siyang disc brake, wala siyang, minsan wala ding stand yan. Pero yung sa amin kasi meron siyang stand kasi ngayon nga nagla-live ako. Wala siyang RD. Katulad nito. So, ito naman yung sa mountain bike. As you can see yung kayban nila, ito yung sa mountain bike. Ayan. Malapad yung gulong. Meron siyang tapaludo. Tapos, meron siyang mga gear. Ayun yung gear, yung nandun sa banda dito. So, naka 1x9 speed kasi yan. Meron siyang RD. Meron siyang stand. And yung upuan niya malapad. So, meron din siyang shifter. And then, preno yan sa taas. Kung mapapansin nyo, mas marami siyang parts. Compare dito sa fixie na in simple lang talaga. Yung gulong, kadena, crank, pedal, upuan, tapos drop bar, yun lang talaga. And syempre, strap kung meron man. Dito sa mountain bike, almost same lang sila ng road bike. Ang kaibahan lang sa road bike, kung mapapansin nyo, sa mountain bike, usually yung ginagamit dyan na, etong bar niya is straight bar. Then, eto, yan yung fork niya. Ganyan, Ganyan. Tapos, sa road bike naman, katulad lang din siya ng, tawag nito, ng fixie na ganito. Pero, meron lang siyang lagayan ng, tawag nito, disc brake. Yung katulad nito. Kung mapansin nyo, meron siyang plato dyan. Ayan, so eto, meron siyang lagayan ng ganito. So, sa road bike, ganito lang. Ganito siya, and then yan, may lalagyan lang siya. Sa fixie naman, as in, wala lang talaga. Ganito lang talaga. Gulong, and wala na. Ganyan, kasimple. So, you can see. Pagdating naman sa crank, and sa crank naman, ganito lang talaga yung nakakabit. And isa lang, tapos yung gear niya is isa lang din talaga. Kaya nga siya tinawag na fixed gear. Iisa lang, naka-fix na. Pero yung sa amin kasi, dual gear yan. Kumbaga, kagandahan niya, pwede kang mag-change gear, and pwede kang mag-fix gear, etong kulay puti. Pwede ka naman mag-free wheel, etong kulay dilaw. So, eto yung pinakamaganda sa kanila kasi nga, pwede yun yung baliktarin. Kumbaga, hindi lang fixed gear yung nakakabit. So, pwede kayong mag-change. Depende sa klase ng rides ninyo. So, kung nasa patag, then gamitin yung fixed gear. Para at least mas mabilis. Depende pa rin yan sa pagpadyak, no? And kapag naman sa ahon, Luzon, then gamitin nyo yung free wheel para hindi mabigla yung muscle nyo ng kakapedal. Kasi nga, ang fixie. And kailangan nyo magpedal dyan para gumana yung bike nyo. Sa mountain bike and road bike naman, as you can see, meron naka 1x, meron naka 2x, and 3x. So, ganito yung pinaka-crank nila. So, ganito siya. Mas malapad lang yung crank arm. And then, etong chainring niya, pwede yan mas mataas, mas malaki, o mas maliit. Then, sa pedal, ayan, wala siyang lagayan ng strap. Ganyan lang talaga siya. Tapos, dito sa gear, kung mapapansin nyo, marami yan. Ito yung tinatawag na sprocket. Ayan. Kadalasan sa sprocket or yung gear na nakalagay dyan, nasa 8 speed,
9 speed, 10 speed, 11 to 12. Yung madalas nakakabit So, eto yung sa mountain bike, naka 1 by 9 speed, 10 speed. Isa lang talaga yung ganito niya. Sa road bike naman, madalas makikita mo dyan naka 2 or 3 speed. Madalas mo makikita sa mga budget bikes, 3 by 7 speed. So, tatlo yung ganito. Tapos, doon naman, nasa 8, 9, 10, 11, or 12 speed. So, pwede silang mag-change gear kasi meron silang RD. Ito. Kaya siya, pwedeng-pwede sa mga ahon kasi nga, pwede nilang ilipat yung kadena sa bababa or mas mataas na gear. Pwede silang mag-change gear. Yun yung kagandahan niya kasi nga, i-adjust mo kung gaano katigas yung or gaano kagaan yung gusto mo. So, yan yung kagandahan ng mountain bike. And dito sa mountain bike kasi, more on off-road siya. Pero pwede pa rin yan. Kagandahan niya kasi all around, pwede siya sa sementado, pwede siya sa lubak, pwede siya sa bato, pwede siya sa mga bundok-bundok, kaya nga siya off-road. Ayan, yung mga gustong mag-trail rides or gusto ng maggala kahit saan. Say, mas malapad yung gulong niya. And meron siyang pangkapit. Ayan yung maganda. Pero sa sementado kasi medyo mas mabagal yung takbo niya kasi nga eto, malaki, mas malapad na gulong or mas malaki na gulong, mas mabagal yung takbo. Mas manipis na gulong naman, mas mabilis yung takbo niya. So, eto more on off-road, ibig sabihin yung mga nasa bundok. Ayan, yung mga lubak, pwedeng-pwede yan sa inyo. So, wala kayong problema dyan. And kapag sa mga road bike naman, pwede yan sa sementado. And then, pwede rin yan sa mga uphill, downhill. Yun nga lang talaga, depende sa klase ng gulong na ginagamit ng road bike. Meron kasi tayong tinatawag na gravel bike. Gravel bike naman, road bike siya, pero mas malapad lang yung gulong na ginagamit. Ito yung sa road bike kasi, ganito yung gamit. I think 700 by 23, 28, ganyan. Tapos sa gravel bike naman, 700 by 35. Ito yung 35C. So, ito yung ginagamit sa gravel bike. Road bike siya, pero mas malapad lang na gulong yung ginagamit dun. Kumbaga, kung gusto mo ng mountain bike combination with road bike, then go for gravel bike. Yan, pwedeng-pwede ka sa ahon lusong, sa lubak, and sementado. Kasi mabilis din naman siya. Pero pinakamabilis dyan is fixie. Yes, fixie talaga yung pinakamabilis dyan. Pero, magdedepende pa rin yan sa biker kung mabilis na pumadyak. Pero in terms dun sa tatlo, pinakamabilis na takbo is fixie. Wala akong masabi dyan. Ayan, no joke ha. Pero sabi ko, depende yan sa biker. Pero balik tayo dun sa topic. So, ano pa ba yung kaibahan nila? Sa fixie, madalas yan walang preno. Yung mga nakakabit na ganito. So, eto siya. Mapapansin nyo, wala talaga siyang preno or wala siyang shifter or ano pa ba. Mga group set na nakakabit as in clean lang talaga. Ito talaga yung fixie dyan. Kaya lang kayo may nakikita ng mga emergency brake sa mga fixie, lalo sa mga binebenta ko na Solana, is for emergency brake. Para in case sa mga buyer natin na newbies, makapagpreno sila anytime. And yung mga gusto ng mas safe. So, we recommend them na gumamit ng preno or handbrake or caliper rim brake. Para kapag nasanay ni sila, then go, pwede niyo tanggalin. So, kumbaga for emergency brakes yung purpose dyan. So, eto kung makapansin nyo, isa lang. Ayan, sa fixie naman, dalawa kasi yung magiging preno mo dyan kapag naka-fix gear ka. Eto na, back pedal. Ito yung pinaka-preno mo. Pag naka-fix gear yung cogs na gamit mo. Pag free wheel naman, ayan, gamit ka ng handbrake. Yung ganito, oh. So, meron tayong single na handbrake. Meron din yung dalawa, yung parang katulad sa road bike, pwede nyo gamitin yun. Basta naka-caliper yung brake, ganito siya, oh. Caliper, rim, tapos brake. Yun yung ano natin, yung ginagamit natin dito sa Solana. Pero sa J-Lab,
foot brake lang talaga yung back pedal. Tapos sa mountain bike and road bike naman, meron yan tinatawag na hydraulic brake and mechanical brake sa mountain bike. Sa mountain bike kasi kapag bibili ka dyan, ang tatanungin mo is anong brand, alloy or steel, anong klase ng preno, kung mechanical or hydraulic brake. So mas mahal kapag hydraulic brake, mas mura naman kapag mechanical. Kumbaga sasakyan, automatic and then manual. So yun yung tatanungin nyo pag bibili kayo ng mountain bike and kung anong size ng gulong. Kasi ang basahan kasi pag mountain bike, size 20, 24, 26, 27.5, and 29. Yan. So magkakaiba yung yung way ng pagbili sa mga bikes. Pag sa road bike naman, ang tatanungin mo naman dyan, ano yung brand, and ilang speed, and then kung naka-STI ba siya or naka-caliper yung brake or disc brake. So magkakaiba kasi yan. Pero yung gulong ng road bike and fixie, almost same lang. Naka 700C by, ganyan. Naka 700C kasi almost same sila ng rim. Ganito yung rim niya, oh. Tapos sa gulong, dyan lang magkakatalo kung 23, 28, 32, 35. Yan yung road bike. Tapos sa fixie naman, ang tatanungin mo naman kapag fixie, is steel ba or alloy? And then, or carbon, ilang ratio, anong geometry, kung may preno or wala. Yan. So, naka-dual gear tayo. Yung iba may preno, yung iba naman is wala. And so, balik tayo kung ano nga ba yung bibilhin ninyo sa tatlo. So, una-una, di ba sabi ko, unahin nyo, alamin ko anong klaseng daan meron kayo. Kung sementado, ahon, lusong, or bundok, lubak, ganyan. Then, pangalawa, ano ba yung gusto mo talaga? So, syempre, kung gusto mo fixie, then go for fixie. Pero, yun nga, unahin mo muna yung klase ng daan. Pag nakapag-decide ka na, mamili ka sa fixie. Kung sa fixie, more on sa city yan. Kumbaga yung gulong niya kasi is manipis yan. Ayan, wala siyang pangkapit sa mga lubak. As you can see, ganito siya. Or ganito. So, more on sa sementado. Kung gusto mo yung may thrill, like yung mga kabataan ngayon, gusto nila yung may thrill, medyo aggressive, and yung mabilis, lalo sa mga estudyante natin. Or ano pa ba? Gusto makipagsiksikan sa daan. Ayan. So, madalas kasi makikita mo yung fixie dito sa city kasi nga yung gulong nyo is pang syudad. Yung walang masyadong lubak. Gusto na exciting. Ayan, yung mga gusto adventure sa city ha. Hindi dun sa bundok. Kasi hindi nga tayo pwede sa bundok. And yung clean look, syempre yan yung mga Sa road bike naman, ayan, pwede yan sa ahon lusong kasi nga meron silang gear or sprocket. Pwede silang mag-change gear from lower to higher gear para hindi sila mahirapan. Kasi ito yung sa fixie kasi kaibahan nila. O kung mapapansin nyo, para siyang road bike, lalo ito. Kung hindi ka marunong sa fixie, sasabihin mo na road bike yan. Pero fixie talaga yan kasi nga single speed lang or isa lang yung cog na kabit. Eto siya, oh. Kaya kung mapapansin nyo, etong white gear, once na sinakyan mo na yan, kailangan mong pumedal ng pumedal. Kasi, syempre, yan yung pinakano mo eh. Kung hindi ka pepedal, hindi gagalaw yung bike mo. Kumbaga, pinakamaganda kasi dyan, yung ikaw at yung bike mo is iisa. Ayan siya. Kasi wala kang preno. So, kailangan mo mag-focus. Kailangan mo talaga makisama sa bike mo. Wala kang ibang aasahan dyan eh. Sino magpepreno? Siyempre, ikaw. So, kumbaga matetest yung endurance mo sa pagbabike. Kasi nga, yan yung fixed gear. Dyan talaga yung naka-design. Mga iisa yung katawan mo dyan sa bike mo. Kaya kung bibilisan mo yung pagpadyak, mabilis din yung bike mo. Ayan. So, unlike sa mountain bike, on road bike, meron talaga silang gear. Eto. And then, meron din silang preno na asahan. Kumbaga, pag mag-emergency brake sila, meron silang pipindutin. At kung gusto na mas magaan
Eto, pwede silang mag-shift ng gear, lower to higher gear. So, gagamitin lang nila yung shifter. Ayan yung kagandahan niya. And laging meron yung fender, lalo kapag ulan. Sa fixie kasi, madalas ko makikita walang fender yan. Kasi nga, yung mga kabataan, hindi ko sinasabi pero gusto nila yung clean look. Unlike, may mga responsable naman ng mga user dyan, kahit na naka-fender pa rin sila. Para iwas talsik lalo na pag tag-ulan. At ang panghuli, ayan, magkano ba yung budget na meron ka? Ayan, syempre, kailangan mo i-consider yun syempre. Alam naman na gusto mo ng mamahalin na bike, kulang naman pala yung budget mo, di ba? So, syempre, unahin mo yan. Kung ang budget mo is pang budget meal or pang budget fixie, pang budget road bike, or MTB, then syempre humanap ka ng brand na quality yet affordable yet quality. So marami naman diyan. Syempre unahin ko i-promote si JLab kasi yan naman yung meron ako, 'di ba? So kung ikaw yung naghahanap ng budget fixie tapos gusto mo ng quality, then go for JLab. Meron naman ako ino-offer diyan. Pero kung ikaw naman talaga yung walang-wala or yung sakto lang talaga yung budget, or gusto mo ng alloy frame tapos ikaw na yung mag-build, or may mga parts ka na dyan naka-ready, gusto mo lang talaga ng alloy frame kasi sawa ka naman magbakal, then go for Solana alloy. Meron tayong mga tig 5K. So yung mga price naman natin dito is super affordable na yan. Hindi na yan mahal para dun sa mga naghahanap ng pang budget meal na fixie. Lalo sa mga estudyante natin, meron ako no-offer dyan na merong preno. Like etong Solana, 5499 alloy, then meron naman tayong mga bakal na tig 41K. Sa mga estudyante natin, nasakto lang talaga yung budget, then go for budget fixie. Pero kung meron naman kayong kakayahan or may means naman kayo na bumili ng high-end na bikes, then go. Why not buy kung kaya naman ng bulsa? Diba? Kung kaya naman, ba't nyo pipilitin yung sarili nyo na Pero may mga buyer ako na may mga specialized, may mga mahamahalin na bike. Pero ewan ko, anong trip nila, bakit gusto pa mag-JLab. So kumbaga, preference naman, own preference naman yan. Wala naman yan sa kung sino yung mayaman or mahirap. Kumbaga, trip lang talaga nila. Or gustong itry yung fixie. Kasi siguro sanay na sa mountain bike or road bike, then try naman nila mag-fixie kasi mas thrill. So, pinaka-importante talaga na i-consider nyo is budget nyo. And basta may pera kayo, then go. Huwag mag-order pag walang pera. And gusto lang mag-order, then pagdating na item, wala naman palang perang pambayad. And para hindi rin kayo perwisyo sa ibang seller at hindi rin maggalit yung seller. Ulitin ko ulit, pag off-road, ayan, trail rides, yung mga pang lubak, then go for mountain bike. Pag combination naman ng mountain bike and road bike, then go for gravel bike. Gusto mo naman ng road bike na may mga gear or sprocket or preno, then go for road bike. Kung gusto mo naman mas thrill or clean look, then go for fixie. So ikaw na lang mamili dyan. Basta kung ano yung gusto mo, then yun yung sundin mo. No matter what brand naman yan, kung anong klaseng bike, bakal or alloy, kung ano yung nagustuhan mo, then buy. You don't need to ask other people kung ano yung mas gusto nila. Hindi yun yung gusto mo, bakit ka makikiuso, diba? So, magbase ka dun sa gusto mo, hindi sa ibang tao kasi ikaw naman yung gagamit dyan. Kung kahit naman bilhin mo yung pinakamahal kasi yun yung nirecommend sa'yo, kung hindi naman talaga yun yung trip mo, then bakit ka susunod sa kanila? Kumbaga sa marites lang, porket sinabi ni ganito, maniniwala ka na. Syempre, sa yung sarili yung papaniwalaan mo. So, same lang yan sa bike. Kung ano yung gusto mo, ano yung trip mo, then buy. Hindi mo naman kailangan na sumunod sa uso kung hindi naman talaga kaya din ng bulsa. Pero pinaka-best na advice ko is syempre be responsible rider. And kahit anong klaseng bike yan, mountain bike, road bike, fixie, as long as be responsible, then good to go na. And also, syempre, ingat sa daan. Please wear proper gear and mag-helmet.
kung maaari at gumamit ng preno, lalo sa mga baguhan. Kahit hindi naman baguhan, kung sarili nyo isipin ninyo na meron kayong pamilya nag-aantay, then gumamit kayo ng preno. Walang jempoy-jempoy yan kapag sa safety yung inaalala nyo. Yung gumamit kayo dyan. Kahit mga simpleng ano lang, walang problema dyan, basta may preno. Sabi ko nga, kahit road bike, mountain bike, fixie, basta be responsible, then wala yan sa, sa brand. So, yun lang. Thank you and God bless. Hope nakatulong yun sa mga nagpaplano kung anong bibili nila. And syempre, yung mga buyers, wag mag-order pag walang pera. So, thank you and God bless. Bye-bye. Good night.